Magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Welcome po muli sa Bible study po natin dito po sa Rema Pills every 4 p.m. At ngayon po, patuloy po nating pinag-aaralan. Dito pa rin po tayo sa series ng Skipping Church is Costing You More Than You Think. Amen po. At bago po tayo magsimula sa pag-aaral po natin, minsan pa tayo po ay manalangin. Yan aming Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa mga oras na to, samahan mo kami sa pag-aaral ng iyong mga salita. Hayaan mo, Lord, na bigyan mo kami ng bukas sa tenga at bukas sa puso na sa gayon. Maunawaan namin, maintindihan namin ang mga bagay na nais mo sabihin sa amin. Salamat, Panginoon, sa hapong ito, sa pangalan ni Hesus. Amen. Magandang hapon po ulit sa bawat isa. Yan, patuloy po natin, ang topic po natin ngayong hapon na skipping church is costing you more than you think. Amen po. So, madalas po, akala po ng ibang mga Kristiyano, ang minsang hindi natin pagsisimba o pagdalo sa gawain ay wala lang. Amen po. Ngunit ang katotohanan ay malaki ang namimiss natin every time na nag-i-skip tayo ng hindi pagdalo sa gawain. Amen po. God built the church to teach us, nurture us, equip us, and raise His warriors. Amen po. Huwag mong bigyan ng pagkakataon ang kaaway na manakawan ka. Amen po. Tandaan po natin mga kapatid na lahat ng malaki ay nagsisimula sa maliit at ang lahat ng madalas ay nagsisimula sa minsan lang naman o ngayon lang naman. Amen po. Ang pagkawala sa simbahan, amen po, ay hindi nagsisimula sa biglaan na lang, kundi ito po ay nagsisimula sa minsang hindi mo pag-attend. Na ngayon lang naman ako hindi magsisimba. Ngayon lang naman ako hindi dadalo sa gawain. Amen po. Dito nagsisimula na atakihin tayo ng kaaway. Amen po. Kaya dito po tinuturo po sa atin, amen po, ang kahalagahan ng pagdalo nating palagi sa gawain ng Panginoon. At nandito na po tayo sa number 19. Ang sabi po dito, number 19, Church provides godly leadership. Amen po. Ang simbahan po ay nagbibigay, amen po, ng mga leader na siyang tutulong po sa atin para po tayo ay makarating sa kalooban ng Panginoon. Dito po sa Hebreo chapter 13 verse 7, makipagbukasan po kayo sa akin. Ang sabi po dito, alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo. Silang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. Tingnan ninyo ang kinalabasan ng kanilang pamumuhay. Tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Amen po. So sinasabi po sa atin dito ng salita ng Panginoon na kailangan nating tingnan yung mga leader natin as example. Amen po. Hindi ka dadalhin ng Diyos sa isang simbahan at hindi ka niya ididikit sa leader mo o sa pastor mo, amen po, nang wala lang. Siya ang ibinigay sa iyo ng Diyos na mag-aalaga sa iyo. Amen po. Sila ang pinili ng Diyos kasi alam niya na sila ang fit. Amen po, para matulungan kang makarating dun sa purpose mo. Amen po, ang Diyos ay may dahilan sa lahat ng bagay. Nandyan ka ngayon sa simbahan mo na yan, at siya ang leader o pastor mo ngayon. Amen po, bakit kasi meron siyang malaking vital role sa buhay spiritual mo. Amen po, yan madalas po ay dadalhin at ididikit ka ng Diyos sa mga leader at pastor mo na kaparehas mo ng calling. Amen po. For example po, dito po sa Biblia, kung maaalala po natin, si Elijah at Elisha. Idinikit ng Diyos si Elisha kay Propeta Elijah kasi ang calling niya ay propeta din. Amen po. Kinailangan muna na dumaan at maalagaan ni Elijah si Elisha bago siya maging isang propeta. Amen po. At sa atin po mga nandito, mga taga-Rema, amen po, sinasabi po sa atin ngayon ng Panginoon, amen po, na tingnan mo at gawin mong example, amen po, yung buhay ng leader mo. Amen po. Maaring hindi perpekto po ang mga leader po natin.
may mga times na makikita natin yung mali nila. Amen po. Pero katulad po ng tinuturo po sa atin, amen po, though ang mga leaders po natin ay hindi perpekto, pero ang kunin natin at gayahin ay yung mga tama. Tingnan natin yung faith na meron sila. Amen po. O tingnan natin yung humbleness nila. Tingnan natin yung way nila ng paglilingkod sa Panginoon. Amen po. Kasi sabi po dito ng Hebreo 13:7, tingnan ninyo ang kinalabasan ng kanilang pamumuhay. Tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Amen po. Sabi ito, tularan natin ang mga leaders po natin. Amen po. Ulitin ko po, sabi po dito, may mga mali sila pero kunin at gayahin mo ang tama at matuto ka sa kanilang pagkakamali. Amen po. Kaya ang simbahan, amen po, si leader o si pastor ay hindi mo kaaway na dapat mong iwasan, kundi sila ay mga kakampi mo. Amen po, para mangyari at maganap ang perpektong kalooban ng Diyos para sa iyo. Amen po. Katulad po ng sinabi po ni Apostol Pablo sa simbahan po ng Corinto, sabi niya po sa 1 Corinthians chapter 11, verse 1, imitate me as I imitate Christ. Amen po, ini-encourage niya yung mga believer sa Corinto na sabi niya, gayahin niyo yung uri ng pamumuhay na meron ako. Kung paano ginagaya ko ang Panginoon, sabi niya, imitate me also. Imitate me as I imitate Christ. Amen po. Tayo po dito sa simbahan, ibinigyan ng Diyos ng mga godly na leaders. Amen po. At sila ang susundan natin. Amen po. Para makarating tayo sa kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Amen po. Kailangan lang nating pumayag na alagaan tayo. Kailangan lang nating pumayag na i-correct nila tayo. Amen po. Ulitin ko po, ang simbahan at ang mga pastor po natin na hindi nating kalaban na dapat iwasan, kundi sila ay mga kakampi natin. Amen po. At wala yang ibang goal, kundi ang mapabuti tayo sa relasyon na meron po tayo sa Panginoon. Amen po. Kung tayo po ay lalayo sa pag-aalaga, amen po. Ang sabi po dito, kung maaalala po natin, may dalawang klase ng kawawang tao dito sa mundo. Ang number 1 ay yung hindi mo alam ang kalooban ng Diyos at ang number 2 ay yung wala kang pastor. Amen po. So tayo po dito ay pinagpala ng Panginoon. Bakit? Kasi may mga pastor po sa atin na nag-aalaga. Amen po. Dito po, number 19, church provides godly leadership. Amen po. At number 20, faith grows when it's practiced, not isolated. Ang atin daw pong pananampalataya ay lumalago kapag ito po ay wino-workout natin, isinasagawa natin, amen po, at hindi natin tinatago, hindi natin ina-isolate. Amen po. Ang sabi po dito ng James chapter 2 verse 17, kaya't ang pananampalataya na nag-iisa, kung ito'y walang mga gawa, ay patay. Amen po. So malinaw na sinasabi po sa atin dito na ang pananampalataya ay hindi sapat na walang gawa. Amen po. Ang pananampalataya mo ay wala. Ang pananampalataya mo ay patay kung ikaw ay wala sa simbahan. Mali ang katuwirang kahit hindi ako magsimba o pumunta sa simbahan, kilala ko naman at sumasampalataya naman ako sa Diyos. Mga kapatid, wala na po dapat sa atin ang ganitong klase ng pag-iisip. Dahil ang mga ganitong katuwiran ay hindi na dapat katuwiran ng isang mananampalataya. Amen po. Ang Diyos po ay naghahanap sa atin ng aksyon, not just words. Amen po. Bakit kasi nung sinabi sa atin ng Diyos na mahal niya tayo, hindi niya lang po ito basta sinabi, kundi ipinakita niya ito sa krus ng Kalbaryo. Amen po. Hindi lang mere words ang sinabi sa atin ng Panginoon, kundi pinakita niya ito sa gawa. Amen po. Kaya tayo po ay hinahanapan din ng Panginoon at kung ikaw ay mananampalataya at sumasampalataya sa Panginoong Hesus, hindi mo pababayaan ng church life mo. Hindi ka papayag na hindi ka makadalo sa gawain ng Panginoon. Amen po. Kung maaalala po natin, dito po sa Book of Acts, nabanggit po nila dito na silang mga believers ay araw-araw nagkakatipon at nagpupuri sa Panginoon. Araw-araw silang nagpapalakasan. Amen po. Take note po.
araw-araw. Hindi lang once a week, hindi lang twice a week, kundi everyday ang pagdalo nila, everyday ang pagsasama-sama nila upang mapalakas ang isa at mapapurihan ang Panginoon. Amen po. Ngayon po sa panahon natin ngayon, minsan Sunday lang yung meron tayo. May midweek. Amen po. Hindi araw-araw pero nakakalungkot na nami-miss pa rin natin yung isang beses na pagtitipon sa loob ng isang linggo. Nami-miss pa rin natin yung 2 beses. Amen po. Ulitin ko po ang sabi dito, ang faith. Sabi dito, faith grows when it's practiced, not isolated. Amen po. Yan, meron po tayong famous line na palagi po nating naririnig. Ang sabi po doon, action speaks louder than words. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng ating mga salita kasi madaling sabihin, amen po, na ako ay may pananampalataya, ngunit kung ito ay hindi nakikita sa ating buhay, kung ikaw ay hindi devoted, amen po, sa gawain ng Panginoon, amen po, ang sinasabi po sa atin ng libro ng Santiago, ang pananampalataya natin ay patay. Amen po, kung hindi ka nagsisimba, o lulubog, lilitaw ka sa simbahan, amen po, parang kabuti, magiging mabagal ang paglago mo. Ang disenyo po sa atin ng Panginoon ay lumalago tayo everyday. Amen po, o sa buhay Kristiyano po natin. Amen po. Pero kung hindi mo aayusin ang church life mo, magiging stagnant ka. Amen po, o hindi magkakaroon ng pagbabago sa buhay Kristiyano mo. Amen po. Ulitin ko po, kung hindi ka nagsisimba o lulubog lilitaw ka sa simbahan, magiging mabagal ang paglago mo. Amen po. Dahil ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig at pakikinig natin ng salita ng Diyos at matapos mong mapakinggan, ito ay iyong isasagawa. Hindi madadagdagan ang pananampalataya mo. Amen po. Kung hindi ka makakapakinig ng salita ng Diyos, kung hindi ka dadalo sa gawain ng Panginoon. Amen po. At matapos mong dinggin ang salita ng Diyos, ang sunod na kailangan mong gawin ay apply ito sa buhay mo. Amen po. At meron pa po akong nabasa. Ang sabi po doon, thinking that you can be a Christian without being part of a local church is like saying, or it's like thinking you can be a soldier without being part of an army. Amen po. Sabi dito, kung sinasabi mo na pwede kang, ikaw ay Kristiyano, pero hindi mo kailangang maging kabilang ng isang simbahan, para mo na ding sinabi, na ikaw ay isang sundalo, pero hindi ka belong sa isang army. Amen po, imposible po ang bagay po na yun. So, we need accountability and fellowship of other believers. Amen po, katulad po ng isang uling, amen po, na nagbabaga. Kapag yan po ay inihiwalay natin sa mga kasamahan niyang nagbabaga din, eventually, itong inihiwalay nating isa ay mamamatay. Amen po. At ganun din po tayo. Kung tayo po ay hihiwalay sa ibang mananampalataya sa gawain ng Panginoon, eventually, ang faith po natin ay mamamatay at manlalamig. Amen po. Yan. Faith grows when it's practiced, not isolated. At number 21 po, church helps you stay rooted in sound doctrine. Amen po. Ang sabi po dito ng Titus chapter 1 verse 9, dapat na kanyang pinaghahawakang mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo upang makapangaral siya ng wastong aral at mapabulaanan ang mga sumasalungat dito. Amen po. Ulitin ko po, dapat na kanyang pinanghahawakang mabuti ang tapat na salita na ayon sa turo upang makapangaral siya ng wastong aral at pabulaanan ang mga sumasalungat dito. Sinasabi po sa atin dito na ang simbahan ay makakatulong sa atin para tayo po ay manatili sa tamang aral. Amen po. Salamat po sa Panginoon dahil dito po sa Rema, amen po, ang mga tinuturo po sa atin ay biblikal. Amen po, hindi po tayo nagtuturo ng anumang bagay, hindi tayo tinuturuan ng anumang bagay na wala sa Biblia. Amen po. Pag sinabi pong sound doctrines, it means healthy teaching. Amen po.
Sound comes from the Greek word hygiano that refers to something wholesome, life-giving, and free from the sickness of error or corruption. Ito po pala ang ibig sabihin ng sound doctrine. Ibig sabihin, tama, healthy. Amen po, life-giving, nagbibigay buhay. Amen po, ilalayo ka nito sa sakit at sa corruption ng mundong ito. Amen po, ang sound doctrine po ay makikita mo, o malalaman mo, kapag ito po ay nabasa mo sa Biblia. Amen po, malalaman mo na ang simbahan ay nagtuturo ng sound doctrine. Number 1, kapag ito po ay cultural resistant. Ibig sabihin po, ang tinuturo po sa simbahan ay hindi nakabase sa kung ano ang trending. Amen po, hindi sa kung ano ang komportable sa pandinig ng mga miyembro o ng nakararami, kundi kung ano talaga ang itinuturo at sinasabi ng Biblia. At madalas po, ang mensahe po ng salita ng Diyos ay hindi masarap sa pakiramdam. Bakit kasi ang salita ng Diyos ay humihiwa sa kaibuturan ng kaluluwa ng bawat mga tao at minsan masasaktan ka talaga. Amen po, harsh minsan ang katotohanan. Amen po, pero ito ang kailangan. Ulitin ko po, salamat sa Panginoon kasi dito po sa simbahan po natin, ang itinuturo po sa atin ng ating mga pastor ay hindi kung ano yung gusto nating marinig. Amen po, bakit kasi hindi lahat ng gusto natin ay yun ang makakabuti sa atin. Kundi ang itinuturo sa atin dito ay kung ano ang kailangan natin. Amen po. At pangalawa po, ang isang sound doctrine ay magli-lead sa'yo sa godly living. Amen po. Bakit kasi ang false doctrine, nagli-lead po ito sa pride, sa division, at sa greediness. Pero ang isang biblical doctrine, amen po, ililid ka nito sa self-control, love, and kindness. Ang mga ganitong klase ng turo ang magtutulak sa iyo para ikaw ay maging kamukha ni Kristo, maging Christ-alike. Amen po. At number 3 po, malalaman mo na sound doctrine ang tinuturo kapag ito po ay nagfo-focus sa core truths. Amen po. Sa core truths ng faith, sa nature of God, sa work of Christ, and path to salvation. Amen po. At kung tayo po ay lalayo sa simbahan, amen po, at hindi natin naayusin ang ating pagsisimba, malaki ang namimiss natin at ito yung mga bagay na nakakaligtaan po natin. Amen po. Yan, marami ang manliligaw po sa atin. Kapag ikaw ay wala sa simbahan, ang kaaway, ang sabi po ng Pedro, chapter 5, verse 8, kung di po ako nagkakamali, parang isang leon na umaatungal. Amen po, na naghihintay ng pagkakataon na ikaw ay malapa. At kapag ikaw ay wala sa pangangalaga ng simbahan, amen po, ikaw ay lalapain niya. Amen po, ikaw ay ililigaw niya. Amen po, sa Panginoon. Once umalis ka ng simbahan at hindi mo inayos ang church life mo, amen po, nakaabang ang bitag ng kaaway para sa atin. Amen po, madali ka nang masisilo. Amen po, madali kang mapapaniwala ng mga maling opinyon at katwiran. Hindi na katwiran ng Diyos, hindi na biblical. Amen po, maniniwala ka na sa mga turo na nakafocus sa sarili. Amen po, at hindi nakafocus sa Diyos. Amen po, ulitin ko po, ang number 21, church helps you stay rooted in sound doctrine. Amen po, yan, bago po tayo magtapos, yan, may naalala lang po ako kahapon po, during soul winning po, may nakita po akong isang mag-iinang tupa. Amen po, yung inahing tupa at meron po siyang dalawang anak. Ngayon po, nakawala po sila at sila po ay tumawid ng kalsada. Amen po. At habang tinitingnan ko po sila, may paparating na po na sasakyan. Nakaharang po sila doon sa gitna ng kalsada at nakatingin lang po sila. Hindi sila umaalis. Sabi ko, naku, mababangga yung mga tupa. Pero buti na lang po kasi yung driver po ng sasakyan ay nagtiyaga po siyang hintayin na makaalis yung mga tupa dun sa kalsada. Hinintayin niya po hanggang sa ang mga ito po ay makaiwas at mabagal po siya.
Amen po. Ano po ang point? Amen po. Itong mga tupa na to, nakawala sila. Hindi nila nila, malayo sila, walang sinusundan, at walang nagbabantay sa kanila. Mapapahamak na sila pero hindi pa nila alam dahil hindi nila kayang i-recognize agad ang danger malibang nandun ang pangangalaga ng pastol nila. Amen po. So ganito po ang sitwasyon nating mga Kristiyano. Kapag po tayo ay malayo sa simbahan, malayo po tayo sa ating mga pastor, amen po, sa pangangalaga po nila, amen po, maaaring may mga danger na naparating sa atin at hindi natin agad ito mare-recognize. Amen po, tayo po ay dinala ng Panginoon sa simbahan na kinabibilangan natin kasi ang gusto ng Panginoon, tayo po ay mapabuti at tayo po ay maingatan. Amen po. So, ulitin ko po, number 19, yan, skipping church is costing you more than you think. Church provides godly leadership. Number 20, faith grows when it's practiced, not isolated. At number 21, church helps you stay rooted in sound doctrine. Amen po. Sige po, tayo po ay manalangin. And aming Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, nagpapasalamat kami sa mga bagay na itinuro mo sa amin sa hapong ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na magstay sa iyo sa gawain mo. Maging mahalaga sa amin ang relasyon na meron kami sa iyo, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, na maging rooted kami sa iyong mga salita, O Diyos, at makitaan mo kami ng gawa sa aming mga pananampalataya, Panginoon. Salamat, Lord, ina-appreciate ka namin sa hapong ito. Purihin ka at nakilain sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa, and God bless po.